Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. I've ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer
much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can't live without. How much do I want you? So much that I give my life for you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. We praise you, Lord. It is a great blessing to love you, for you have said in your word, love God with all your heart, mind, soul, and strength. Lord, true enough that you have given your life to us in order for us also to learn to give our lives fully to you. We bless you and we worship you. Thank you for the eternal life. Thank you for the chance and the privilege you've given us to live our lives on earth, Father God, serving you and giving glory to your name. I ask and pray today, Lord God, that you will continue to enlarge the capacity of our spirit as we're about to partake and receive the fresh manna from heaven. I pray for those who are sick, Lord God, in their physical bodies, even in their spirit. Both physical and spiritual sickness will be healed right now in the name of Jesus. I pray, God, Holy Spirit, that you will also touch especially those who are being challenged by sickness, need that is they're going through right now. Father, I pray in the name of Jesus that you will also provide healing and provision for all their needs. And those who are being confused, experiencing this depression, I pray, Father God, in the name of Jesus, that you will going to receive the peace from God that passeth all human understanding, the joy of the Lord, and the empowerment of God will be upon them right now. I also pray, Lord God, that as we study your word, you said in your word that man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. I pray in the name of Jesus that you will also let your peace flow like a mighty river and enlarge the capacity of our spirit as we receive, Father God, your word today.
it will not just bless us or not just build us, but it will transform us so that we will be patterned into Christ-likeness. I pray, Lord God, from the beginning till the end of this study, speak to us in a very powerful way. We give you praise, we give you honor, and we give glory to your powerful name, King Jesus our Lord. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Praise God. Muli po, welcome po sa ating lahat, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. Tayo po ay live rin ngayon sa YouTube. Please do share this message in order for your loved ones, maging ang iyong mga Christian friends, ay marinig din po nila ang sariwang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. So we are still on our series, First Things First, the Kingdom of God. So palagi po nating pinapaalala, na the Kingdom of God is the only solution to every man's problem. When you speak about kingdom, it speaks about king's domain, the rulership of God. Ibig sabihin, the government of God. So mahalaga po na ma-establish ito sa buhay ng bawat isa sa atin so that habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa, alam natin kung sino po ang ating pinaglilingkuran at sino po ang ating inaasahan. Okay ho, marami nagsasabi, wala ka na maasahan sa libutang ito, and partially po or almost a reality, totoo po yan, pero mahalaga ho na sa ating mga mananampalataya ni Kristo, mayroon po tayong inaasahan at tiyak na maaasahan sa hirap man o ginhawa, sa kahirapan man o sa kaginhawaan, sa anumang klaseng hamon at takbo ng buhay, we can trust in God and we can put our confidence in God. At Romans 10:11 says, those who put their confidence in God will never be put to shame. Hindi po napapahiya ang nagtitiwala sa Panginoon. So just a sort of review, a good and a strong start will lead you to a good and strong finish. And God is the right starting point. If we start with Him, we will surely finish with Him victoriously. 2022 ho, tapos na ho ang January, nasa February na ho tayo. Again, hindi po uli ang lahat sa atin. If we will start with God, then we will surely finish with God victoriously, because what is impossible to man is possible with God. So if you start with God, you work with God, you walk with God, what will happen? You will finish with Him victoriously, because what is impossible to man is possible with God. God is a specialist of new beginnings. All of us, or almost all people on earth, they want a new beginning. But the good news is, new beginnings can only be found in God. Again, kahit gaano pa ho kahirap at gaano pa ho ka malaking pagkakamali ang ating nagawa, o gaano man ka sa tingin natin ay wala na hong pag-asa ang ating buhay, lagi natin tandaan, God is the manufacturer of our lives. He is the manufacturer, we are the products. So everything about the products, the manufacturer knows. So alam ng Panginoon ang ating simula, maging ang ating wakas. Kung ano man ang iyong kalalagayan sa ngayon, okay, alam na alam ng Diyos bilang iyong creator o manufacturer. Alam niya kung paano ayusin ang buhay ng isang tao. That is why palagi nating ini-encourage ang bawat isa. Hindi ho sagot ang pagsuko or to give up and to give in sa ating kinakaharap na pagsubok, kundi ho, minsan inaalaw ng Diyos na makaranas ho tayo ng mabibigat ng pagsubok para maunawaan ho natin na hindi natin kaya sa ating sariling lakas, sa ating sariling abilidad, kundi oras ho na ito'y panahon na binigay sa atin ng Panginoon na maunawaan, without Him, we can do nothing. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you abide in me and my words abide in you, said Jesus, you will bear much fruit, for without me you can do nothing. Watch me now. Life without God is useless. No matter how brilliant, no matter how wealthy you are on earth, if you don't have God in your life, you are not connected with Christ in this life, life is useless. But life in Christ is meaningful, powerful, fruitful. Napakahalaga ho niyan. So if you are going through tough times at this very moment, God is a specialist of new beginning. He can turn the table into your favor.
Starting 2022 with God is simply securing the God factor over our lives. God factor simply means God has a free hand and permission to intervene in all the affairs of your life. If you put God first, and if you start with God this year, you start the year with God, then you secure God's factor. Pag sabing God factor, God had given the permission and a free hand to intervene in every affairs of your life. Whether it is good or not, the Lord will intervene. Ang maganda, lalo pang gaganda. Ang hindi maganda, pagagandahin ng Diyos. Ganito ho ang Diyos. Sana ho ito'y maunawaan ng lahat, lalo na ng mga mananampalataya. Because if you do not receive fresh revelation, you will think that life is just like that. Anong klase? Ganito talaga siguro ang buhay, walang kagalakan dito sa lupa. Pawang kapighatian, pawang kahirapan. Hindi ho. Mali ho ang ganyang pangatwiran. At yan ang pangatwiran ng mga religious, mga mananampalataya na mayroong religious mindset, ang mga nasa religious Christianity. Di ba, mahirap sa lupa, mayaman sa langit. The Lord's Prayer clearly stated ang sabi, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. What God plans, or the purposes and plans of God in heaven, He wants to implement it on earth. Kaya pag sinasabing ng religious Christianity, di ba mahirap sa lupa, mayaman naman sa langit, it's wrong. Because ang gusto ng hari at ng Diyos nating amang nasa langit, maranasan natin ang langit dito sa lupa. Because the earth is the extension of His kingdom. Earth is the extension of heaven. And He wants us to taste heaven and earth. Kaya sabi niya palagi, don't just see God, don't just see the Lord. Taste and see that the Lord is good. Madali sa atin sumigaw. God is good. Sagot naman ng mga tao all the time. Sabi ng pastor na all the time, God is good. Question. Minsan po, nagiging recitation na lang yan eh. Hindi na reality. Kaya binigyan ng Diyos ng emphasis through David, King David, ang sabi, taste and see that the Lord is good. Hindi yung sapat na alam mo lang na ang Diyos ay mabuti. Tikman mo ang kanyang kabutihan. How? Start with Him. Surrender everything, surrender your life, and start with God. If you're listening to me right now and you're not starting your 2022 with God, you better stop. Because anything na ginagawa mo na hindi sa Diyos nagsimula, papunta yan sa kapahamakan at papunta yan sa kabiguan. You better stop now and then start with God, repent. Pagkabing repentance, in Greek, ibig sabihin, change of mind. Ibig sabihin, pagbabago ng isip, tigil. Pag sinimulan mo ang 2022, gamit at ang desire mo, lakas mo, abilidad mo para matupad ang pangarap mo, stop! Make a U-turn. Go back to God. Start with God. The moment you start with God, then you secure His favor, His blessings, you secure His protection and provision. Then start life. Move on with life. And you will taste and see that the Lord is good. So 2022, let's not major on minors. What are minors? Things of the world. Rather, let's major on essentials. What are essentials? The things of God, living in the will of God, finishing the work of God, dwell in God's holy presence. Ito po mga mahalaga. So, what are the blessings of believing and receiving Christ and God's assurance? The blessings of believing and receiving Christ and the assurance that comes from God. Romans 10:9, New King James Version. And if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Watch me now. Life, there are two kinds of life. The physical life and the spiritual life. Noong magkasala si Adan at si Eva, ang unang namatay sa kanila ang kanilang espiritu. That is why the Lord can no longer communicate, the Lord can no longer have fellowship with them, the Lord can no longer touch them, the Lord can no longer guide them because their spirit was dead because of their rebelliousness and disobedience to God. At itong kamatayan sa espiritu ni Adan at ni Eva na mana ng lahat ng tao, maging ng mga taong ipanganganak pa sa mga susunod na henerasyon. Ganong kamakamandag yung kasalanan.
But in the goodness and favor of God, He sent His Son, the Lord Jesus Christ, that whosoever believe in Him, He died on the cross, and whosoever believed in Him will not perish, but will have eternal life. They will be saved from the lake of fire called hell. Naunawaan mo natin? So ang unang benepisyo, ang blessing na matanggap ng isang taong sumampalataya kay Kristo ay magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Maliligtas siya. Saan? Sa kapahamakan sa impyerno. Kung kayo po'y nakikinig sa akin ngayon sa mga sandaling ito at hindi nyo pa tinanggap ang Panginoong Jesus, palagi nyo lang siyang naririnig at hindi nyo pinapansin. Watch me now. The Lord Jesus Christ holds the key to set you free. Wala siyang pakialam kung anong pinagdadaanan mo, anong bumibihag sa iyo, ano yung nagpapahirap sa iyo. Si Kristo Jesus na Panginoong Diyos at Hari ang may hawak ng susi para makalaya ka sa iyong kinalalagyan ngayon. No one else. Hindi yung mga grupo, organisasyon, denominasyon, or whatever it is. Only Jesus Christ, our Lord, holds the key to set you free. Even the key to set you free from the power of sin and death. It is the Lord Jesus Christ. So the first blessing, you will be saved. You will be saved from eternal damnation. You will be saved from eternal fire of hell. And you will be, from hell to heaven. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Napakalinaw ho. Isa pang blessing na binigay ng Diyos sa ibang translation, He gave them power. Dito, He gave them right. Anong binigay ng Diyos? Anong blessing? Right and power, karapatan at kapangyarihan. Na maging anak ng Diyos. Linawin ko po ang versikulong ito kasi marami ho ang nagkakamali nung una po natin itong ipinangangaral. Ang akala natin, pag tinanggap ng isang tao ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon, tagapagligtas, siya po ay anak na ng Diyos. Analyze the verse. Yet to all who did receive Him, and those who believed in His name, He gave the right. Sa ibang translation, He gave the power to become children of God. Hindi pa po agad-agad anak ng Diyos. Pero siguradong maging anak ng Diyos dahil binigyan ng blessing. Anong blessing? Karapatan at kapangyarihan na maging anak ng Diyos. To give you clarity, pag nag-aaral pa po ang isang estudyante sa pagdudoktor, hindi pa po siya doktor, magiging doktor pa lang. Kung nag-aaral sa pagiging inhenyero, habang siya nag-aaral, hindi pa siya pwedeng tawaging inhenyero, magiging inhenyero pa lamang. Are you listening? Same thing. Pag tinanggap ang Panginoon sa Kristo, sinuko mong buhay mo sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya, binigyan Kanya o tayo ng karapatan at kapangyarihan para maging anak ng Diyos. So we are on the process. Pero tiyak na maging anak ng Diyos tayo sapagkat ang nagbigay ng karapatan ay Diyos at hindi yung pwedeng bawiin at nagbigay ng kapangyarihan ay walang iba kundi ang Diyos. Tiyak. Now naman, maging anak ng Diyos. But if we jump into conclusion, ano nangyayari? Maraming tumanggap sa Panginoon. At yung nagturo ay hindi rin kompleto ang gospel, kulang-kulang yung gospel. At sinasabi, ngayon, anak ka na ng Diyos. So ano nangyayari? Dahil sigurado na, pag anak ng Diyos, sa langit pupunta, balik sa bisyo kinabukasan. Nagets yun na kung bakit maraming Kristiyano karnal? Because the gospel o yung nag-share sa kanila, kulang yung gospel. Hindi agad anak ng Diyos, maging anak ng Diyos. Pero tiyak na maging anak ng Diyos dahil may blessing. Anong blessing? Kapangyarihan at karapatan. Pag ang Diyos nagbigay siya ng karapatan, di na pwedeng maalis. Pero it doesn't mean na automatic anak ka na kagad. Kaya maging gagamitin mo yung kapangyarihan, gagamitin mo yung karapatan na sumunod sa Diyos, magpasakop sa Diyos, magpasailalim sa Diyos, mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang kompletong gospel of salvation. Mahilig ang lahat sa shortcut. Naging anak ng Diyos ka agad, magugulat ka kinabukasan, naroon na naman sa inuman, naroon na naman sa mga bisyo. Bakit nagkaganon? Kasi kapos at hindi accurate ang pagkaunawa nung nagsishare ng gospel. Hope this gives clarity. Now, the truth that we should know, when we believe in the Lord Jesus Christ, we had received, number one, a new king. So ito yung ating dapat maunawaan. Sa mga tumanggap na kay Kristo,
Kasi we're talking about a good and a right start eh. Are you listening to me? First things first. Before, pag nakakilala ka sa Panginoon, ano nangyayari? Isasalpak ka kaagad sa gawain ng Panginoon. Without giving this clear, crystal clear instruction. Kaya maraming mga mananampalataya, mabilis ma-burn out, mabilis sumuko, mabilis bumagsak. Bakit? Walang tibay. When you speak about tibay, it speaks about your foundation. Walang foundation karamihan. If your foundation is not established, hindi tayo makakaiwas saan? Sa mga bagyo, lindol, pagsubok, kahirapan, challenges sa buhay. Your foundation will determine your stability. So pag hindi matibay ang foundation mo, yung stability mo will be challenged. Whether you like it or not, may darating at darating na pagsubok sa buhay na ito. At ang Panginoong Jesucristo na mismo nagsabi, in this world you will have tribulation. We cannot escape from that. It had been prophesied, it had been declared by the Lord Jesus Christ. Walang sablay pag si Kristo nagsabi, pero sabi niya, sinasabi ko to sa inyo na maaga para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin, sa mundong ito magkaroon kayo ng kapighatian, pero lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat nagapi ko ng mundo. Watch me now. Ang tinutukoy kong bagong hari ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na siyang nagsabi na natalo niya na ang sanlibutan. Nagkaunawaan tayo. Hindi ito ang unang tinuro sa atin. Ang tinuro, maglingkod ka na sa Diyos. Sige, ratsyada. Ano nangyayari? Pagod. Ano nangyayari? Dahil walang pundasyon, walang tibay, isang hagupit lang, alam mo naman, demonyo. Pag ikaw ay iniwan mo siya, pumunta ka kay Kristo, gagawin niya lahat, mabawi ka lang. Kaya magkakatalo ang tunay na Kristyanismo, nagkakatalo sa lalim ng pundasyon mo kay Kristo at sa lalim ng pundasyon mo sa salita ng Diyos. Pag hindi ka malalim sa pundasyon mo sa salita ng Diyos, hindi ka malalim sa pagkakilala mo kay Kristo sa gabay ng banal na Espiritu, napakababaw ng pundasyon mo, isang matinding hagupit lang ng bagyo, pagsubok ng buhay, bulagta ang maraming mananampalataya. So that tama natin kasi first things first, the kingdom of God. If you want the kingdom of God to be established in your life, first you should know and find the King. So pag tinanggap ng isang tao si Kristo, tamang gospel na to, accurate ha, progressive ha, pag tinanggap ng isang tao si Kristo, bilang kanyang Panginoon, Hari, tagapagligtas, ang una niyang tinanggap at dapat niyang malaman, meron siyang kaligtasan, binigyan siya ng kapangyarihan at karapatan para maging anak ng Diyos, maproseso ang kanyang buhay. Bakit kailangan siyang iproseso? I need to explain this first. Bakit kailangan iproseso? Hindi kagad anak ng Diyos. Bakit maging anak ng Diyos? Bakit kailangan bigyan pa ng kapangyarihan at karapatan na maging anak ng Diyos? Pwede naman maging anak ng Diyos na kaagad. Tingnan niyo mabuti. Because iba-iba ho yung pagkatawag sa atin ng Diyos, lalo na yung panahon. Yung iba tinawag ng maaga, 14 years old, 18 years old, 19 years old. Ako, 19 years old ako tinawag. Yung iba, 20 years old, 30, 50. Yung iba, 60, 70 na nga eh. Kung gaano katagal na tayo hindi pinaghaharian ng Diyos at wala tayo kay Kristo, ganon din katagal ang taon at panahon na tayo ay nakapag-accumulate, na-adapt natin yung sistema ng sanlibutan na siyang pinapatakbo ni Satanas. Are you listening? Kaya pag tinanggap mo si Kristo, spiritually, you are saved. Spiritually, you are saved. But while you are still here on earth, there will be challenges. Kaya anong kailangan mong gawin? Kailangan mo ng kapangyarihan, kailangan mo ng karapatan galing sa Diyos. At yun ang gagamitin mo sa araw-araw mong pamumuhay dito sa lupa para ikaw ay magiging ilaw at asin para sa sanlibutan ito. Ang pagbabago mo, araw-araw nagaganap. Kaya meron siya nasabi sa Bible, may kinakanta tayo, binabago mo ako araw-araw. The moment na malinaw ang iyong understanding, na pinoproseso ng Diyos, binubunot ng Panginoong Jesucristo using to the power of God, Holy Spirit, binubunot yung mga inaccuracies natin.
At paano ito mabubunot? Paano? By exposing ourselves in the truth. And what is the truth? Sabi sa John 17:17, sanctify them with your truth. Your word is truth. Kaya hindi pwedeng Kristiyano, walang alam sa Bible. Hindi rin pwede maging Kristiyano, tamad sa salita ng Diyos. Kasi ang tunay na Kristiyano, ang kanyang number one priority at number one na pagkain ng kanyang kaluluwa at wala nang iba, ay ang salita ng Diyos lamang. That is why kung Kristiyano ka tapos tamad ka sa Bible, magtanong ka, baka hindi. Kasi kung walang ka-interest sa Bible, walang interest sa salita ng Diyos, walang interest sa pakikinig ng pangangaral salita ng Diyos, abay, baka natalisod ka lang, kapatid, or kaibigan. Baka natalisod lang, and then wala na. Or baka magaling lang na salesman yung nag-explain sa'yo at ginawang sales talk yung gospel. Because ang totoo talagang mananampalataya, once na tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo bilang hari at tagapagligtas ng kanyang buhay, imposibleng hindi magbabago at imposibleng hindi maguto, mauhaw sa salita ng Diyos saka sa presensya ng Diyos. So malinaw ho, mayroong binabakbak ang Diyos sa atin, yung mga na-accumulate natin galing sa libutan. Alam niyo ang sinasabi ko kasi naranasan niyo at naranasan ko. Now, to have a good start, in order for us to have a good finish, we need to understand the right and accurate pattern after we receive the Lord Jesus Christ. Na dapat nating maintindihan. Alam niyo ho, ang pagkakaroon ng understanding sa pagiging mananampalataya played a major role. If you want to find it in the Bible, let me help you. Proverbs 24, verse 2. Ang sabi, by wisdom the house is built. Through understanding, it is established. Naunawaan ho, ang karunungan ho, ang siyang nagbibuild. Okay? Na-build ang bahay through wisdom. Pero if you want to establish it, through understanding, sa pamamagitan ng pagkaunawa, ito'y napapatibay. Simple. If you want to become strong and mature in your faith, then know God, wisdom. If you want to establish your faith, understand what God is saying through His Word. Dito sablay ang marami. Alam na may Diyos, pero hindi naintindihan ang gustong ipagawa at ginagawa ng Diyos. Through understanding, it is established. At anong dapat nating maunawaan o tinanggap natin ng Panginoon? Una, mayroon na tayong bagong hari. Hindi na demonyo naghahari, hindi na rin mundo, hindi na rin dapat sarili mong naghahari. Dito sablay talaga marami. Because of this lack of understanding about the true gospel of Christ, pagkatapos tanggapin ng Panginoon, hindi pa rin umaalis doon sa upuan o sa trono ng kanyang buhay. Kaya nangyayari si Kristo tuloy ang nailabas. Kaya mayroong verse sa Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. Pansinin mo. Nasaan si Kristo? Nasa labas na ng puso. Bakit? Nakaupo yung sarili niya pa rin na walang ginagawa, kundi puro kapahamakan. See? Understanding? Understanding will establish your life. Understanding will establish your maturity. New King. Revelation 19:13-16. He is dressed in a robe, dipped in blood, and his name is the Word of God. The armies of heaven will following him, riding on white horses, and dressed in fine linen, white and clean. Verse 15. Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads and the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh, he has this name written: King of Kings and Lord of Lords. Who is this new king that should be the one seated and ruling over our lives? It is none other than the Lord Jesus Christ. Malinaw? Ang unang-unang binibitawan
ng isang mananampalataya, pag siya ay tumanggap at sumampalataya kay Kristo, at pag siya ay naging mananampalataya na ni Kristo, ang unang-una niyang binitawan yung kanyang karapatan at yung kanyang paghahari-harian. Kasi hindi siya tunay na hari, kaya hari-harian sa kanyang buhay. Ito ang unang binibitawan. Naturo? Hindi. Ang tinuro sa atin, basta mag-church ka, magtuloy-tuloy ka sa Panginoon, manalangin ka, hindi ho dapat ganun. Anong ipagpipray niya kung hindi niya naman alam yung hari ng kingdom? Are you listening? Hindi sa atin naturo na mayroon tayong bagong hari. Alam naman natin tayo mga tao. Pag walang nag-lead sa atin, nililid natin na sarili natin. And that is very dangerous because there seems a way that right to a man, at the end, destruction. Pare-parehas tayong walang alam before. Akala natin tama ginagawa natin. Yung pala may tama na tayo. Pero ngayon, itinatama na tayo ng Diyos. Ipinaunawa sa atin, mayroon ka ng bagong hari. Ang tinanggap mo sa buhay mo, hindi lamang tagapagligtas, kundi siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So you should vacate the throne of your life. It should no longer be you, the devil, or the world. It should be Christ. Pag ganito kalalim ang ating pagkaunawa sa pagiging mananampalataya, wala sanang pasaway at wala sanang karnal at paulit-ulit pabalik-balik sa kasalanan. Pag malinaw itong ganitong kapahayagan at pagkaunawa. To prove to you that He is the King of Kings and the Lord of Lords, it was the Father who gave Him this authority. Philippians 2:9-11. Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, for to the glory of God the Father. Ang hari ho niluluhuran, ang hari ho sinasamba. At ito ang titulo na binigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo o sa ating Haring Panginoong Jesus. Do you understand it now? New King. No longer I, but Christ lives in me. Malinaw? Hindi agad ministry. Hindi agad church. Hindi agad doctrine. Clarity muna. Clarity of understanding. I have now a new king. So lahat ng gagawin ko, dapat aprobado ng hari. Lahat ng sasabihin ko, dapat yung pinapasabi lang ng hari. Lahat ng iisipin ko, yung mga pangako lang ng hari at pinapagawa ng hari. Ano mangyayari? Nare-refine ang iyong isipan, ang iyong puso, maging ang iyong pamumuhay. Because citizens of the kingdom live their lives in honor and for the pleasure of the king. See? Kaya nga ang tunay na pagiging mananampalataya, ang konsepto ho ay kaharian. Hindi katulad ng bansa natin, demokrasya. Sa demokrasya, democratic form of government is a government for the people, to the people, and for the people. It has nothing to do with God. Kaya pansinin niyo sa ating bansa, mayroon ng presidente, pag mayroon gustong lumaban sa presidente, bakbakan niya ang presidente, walang pakialam din ng ibang sangay ng gobyerno. Bakit? Kasi democratic. Nakita niyo ho? Everybody's free because this is the government for the people. But in the kingdom of God, it's a different thing. In the kingdom, there is a king. And king has his citizens. Watch me now, understand me now, para pag naintindihan niyo po ito, magbabago pa pananaw ninyo. In the kingdom, there is a king. Is the one ruling. No one else. And in the kingdom, the king has his citizens. And the citizens of that kingdom only live for the glory and for the honor and pleasure of the king. Dalhin natin sa ating pananampalataya.
Kung ikaw ay isang mananampalataya, citizen ka ng kingdom of heaven. And the king of heaven is none other than God. And as citizens of the kingdom, you will live for the honor, for the glory, and for the pleasure of God. Simple. But because not explained, but because hindi na ituro, ano nangyayari? Democratic. Watch me now. Tayong lahat, especially sa Pilipinas, na mga Kristiyano, kaya napakabagal ng growth natin. Bakit? Kasi hindi natin nabakbak yung democratic form of government na ating kinalalagyan. Kaya hindi ka magtataka, maraming mga miyembro sa simbahan lumalaban sa pastor. Bakit? Democratic ang kanilang pagkaunawa. Na kaya mayroon silang karapatan, kaya pwede nilang labanan. Bakit? Pag mayroon kang karapatan, ipaglaban mo. Democratic. But in a theocratic form of government, godly form of government, it is only the king, the voice of the king, the word of the king, only matters in the kingdom. Kaya nga, pag naintindihan mo na mananampalataya ka, boses ng Diyos, salita ng Diyos, yun lang ang magiging dahilan ng pamumuhay mo. Ang salita ng Diyos ang dahilan ng existence mo. Ang salita ng Diyos ang dahilan kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Kaya nga ho, kahit gaano kabigat ang ginagawa, kahit gaano kahirap at challenging ang ministry, hindi ka bumibigay. Bakit? Kasi ang sabi ng Hari, be steadfast and immovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Yun ang sabi ng Hari. Halabira, walang titigil, walang atras. Bakit? Kasi yun ang sabi ng Hari. Nagkaunawan tayo? But because hindi na explain sa atin, ang dala-dala natin, nandun tayo sa church, nandun tayo sa isang building na mayroong pangalan ng ating iglesia, kung ano man pangalan na yan, pero dala-dala natin, ang akala natin we're serving God, but we possess a democratic mindset that you are free to express your opinion, you are free to express what you feel. Kaya maraming mga miyembro lumalaban sa pastor because of this democratic mindset na na-accumulate galing sa libutan. Kaya bibigyan ka ng Diyos ng karapatan, bibigyan ka ng kapangyarihan para ma-process at mabakbak at mabunot yung democratic mindset mo para mapalitan ng theocratic, godly. Theo means God, godly form of government, that you will only acknowledge the king and you will also acknowledge the representative of the king, because the king and his representative are one, spiritually speaking. Kaya mapansin mo yung mga mananampalataya na from democratic form of government, sila'y natuto ng theocratic form of government. They honor, respect, support, and love their pastor. Why? Because they are now true, genuine Christian or genuine citizens of the kingdom. Sa mga lumalaban, sa mga walang respeto sa pastor, hindi nagmamahal, hindi tumutulong, sa lang ibig sabihin niya, hindi pa yan, dayuhan ka sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan mabakbak yung democratic mindset mo. Kaya hindi ng Diyos pwedeng mapangunahan ng isang tao na punong-puno ng demokrasya ang kanyang pamumuhay. Ang democratic mindset, pag magandang offer, magandang sitwasyon, susunod yan. Pero pag siya ay mahihirapan na tatamaan, ilalabas ng kanyang karapatan. Watch me now. Kaya sinasabi ng Panginoon, not my will, but let your will be done. Bakit? Because Jesus Christ our Lord is living under a theocratic form of government. Although mayroon siyang gusto, but because govern siya ng king, govern siya ng kanyang Father in heaven, gusto man niya ito, because alam niya na nasa theocratic form of government siya, he submitted his will, his life, everything to God his Father. And God the Father, the King, was able to fulfill his best and perfect plans and purposes in the life of the Lord Jesus Christ. That is the pattern. Maraming pattern si Kristo Jesus, Panginoong Diyos natin na pinakita, hindi na ituro sa atin, kaya hindi rin natin malakaran, at ang nangingibabaw ngayon, democratic form of government. Leaders simply fight their pastor.
Leaders dishonor, disrespect their pastor. That is democratic. And democratic form of government is simply demonic. Pag in-apply sa church, pero sa ating bansa, yan talagang ating pamamaraan. Kaya kita mo, magulo bawat eleksyon. Magulo bawat pagkatapos ng eleksyon. Magulo. Bakit? This is the way the devil wants this nation or nations to be, to operate. Pero huwag kayo mag-alala. Ang pelikulang pinagbibidahan ng iglesia o ng church ay tapos na. Tapos ng script. Revelation 11:15. The kingdom of this world will become the kingdom of our Lord and His Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, and He shall reign forever. Sino ang magbabago, wawasak, dudurog sa demokratikong gobyerno na in-establish ng demonyo? The one who established democratic form of government is a person, because democratic form of government is to the people, for the people, and for the people, to the people, and for the people. Ganun talaga Wala sa Diyos. Kaya napapansin mo, napakagulo. Kung lumaban sa presidente, ganun-ganun na lang. Hindi igalang ang presidente. Bakit? Ganun nga, democratic, demonic Pero kayo mag-alala. Kasi isang araw, i-advance ng church ang kingdom ng Diyos. At itong bansang Pilipinas, naniniwala po ako, ayon sa mga propesiya, and I hope that you will agree with me, the Philippines is for Christ. And in order for this nation to become a nation governed and ruled by Christ Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, from democratic form of government, this democratic form of government should be eliminated, eradicated, and should be replaced by a theocratic form of government, acknowledging the king, the voice of the king, the word of the king is final, and the citizens of this kingdom, of his kingdom, only live for his honor, for his glory, and for his pleasure. Pag ito ang naunawaan ng lahat ng mananampalataya, di lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, tapos na at mangyayari na ang Revelation 11:15. Pero hanggat hindi ito mangyayari, tuloy ang bakbakan, tuloy ang kaguluhan, tuloy ang kabiguan. Sa mga katulad ninyo na nakarinig sa masaganang mensaheng ito, i-apply natin spiritually. Nabubuhay tayo sa pleasure, nabubuhay tayo sa honor, nabubuhay tayo sa glory ng ating Diyos na nasa langit. Sa Kanya natin sabihin, your wish is my command. Gusto pa lang ng Diyos, utos na sa atin. Anong sinasabi niya? Walang kompromiso. We do not speak our own opinion because we are living for the pleasure of the King. Are you getting the point? A new king. What should we do after knowing that we have a new king over our lives? Maganda ito pag-usapan natin. Anong gagawin ko, Pastor? Ngayon alam ko na si Kristo Jesus pala, ang Panginoong Diyos, ang hari ng aking buhay. Ano ngayon ang gagawin ko? Number one, that way, offer our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to the King. Romans 12:1 and 2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice, holy and pleasing to God. That is your true and proper worship. Understand me now? Sa religious mindset and religious Christianity, ang alam nating worship ay yung tayo ay umaawit, nagpupuri sa Panginoon. Yan ang worship sa atin. Kaya nga siya sabi, nag-present worship na ba kayo? Ganun ang worship sa atin. Ano pa? Sa atin ang worship, yung nakataas yung ating kamay. Ang religious mindset and religious Christianity, they are after more on the outward practices. They are after more on the rituals and activities. Pero ang sabi ng Panginoon, through Apostle Paul, therefore I urge you. Sa ibang translation, therefore I beseech you. Yung salitang beseech, ang ibig sabihin niyan, sa isang alipin, ikinumpara at ina-applyan.
na sa oras na siya ay parusahan ng kanyang Panginoon or amo, makikiusap siya ng todo-todo, pakikiusap na pagmamakaawa. That is what beseech means. Paul, I beseech you, brothers and sisters, nakikiusap si Pablo, nagmamakaawa, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable or pleasing to God. Nakita niyo? If you now know that you have a new king, the King of Kings and the Lord of Lords, ano na mo gagawin? Offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable to the King. Ang ibig sabihin, no, ang dahilan na natin ngayon kung bakit tayo buhay pa ay ang bigyan ang hari ng sapat na dahilan na ang kanyang buhay na binigay sa atin hanggang ngayon ay ibabalik natin sa kanya ng buong buo at bawat kilos, bawat gagawin para lamang sa kanyang kapurihan, at gagawin natin itong mabubuhay tayo na may kabanalan. Kasi 1 Peter 1:15-16, ang sabi niya, be holy in all you do, because the one who calls you is holy. Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. I am just paraphrasing, but that's the context of that verse. Living a holy life. Ano ibig sabihin? Kung ano ang Diyos, dapat ganun din tayo. Be holy for I am holy. Ano pa? Pleasing. Pag sinasabing pleasing, acceptable to God. Ito ba ang mga naturo sa atin before? I think hindi. Kasi religious mindset yung ating nakuha, maglingkod ka na maglingkod. Gawin mo lahat. Di baling mapagod para sa Diyos. Alam niyo, paano magiging nakakapagod yung nabubuhay ka sa Diyos? Pag nabubuhay ka sa Diyos, punong-puno ng kagalakan ng buhay mo. Pagod lang ang iyong physical, pero nire-replenish ng Diyos, ini-strengthen ng Diyos ang iyong katawang lupa. Bakit? Kasi natutuwa siya sa iyo eh. Pleasing ka eh. Ano pa? Holy ka. Kaya mapapansin niyo yung iba na tama ang ginagawa sa gawain ng Panginoon. Tama ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Tama ang kanilang pagpaparangal sa hari. Anong nangyayari? Di sila napapagod eh. Although physically, they're wearing out, but spiritually, they are being revolutionized. At the spiritual revolution that God had given to people who live and sacrifice themselves, give themselves as a living sacrifice, they're living a holy life and they're pleasing and acceptable before God, mabilis sila makaka-recover. But religious mindset and religious activities make people, kumbaga, dry, natutuyo, napapagod, nagsasawa. That's the difference. Kaya sabi ng Panginoon, this is your true and proper worship. It is not singing, it is not serving, it is not going to any other places. It is simply surrendering our lives to God, living a holy life before Him, and living a pleasing and acceptable life before God. That is our true. Kaya nga nilagyan ng true eh. Tunay eh. Bakit? Kasi merong hindi true eh. Our true and proper, totoo at tamang pagsamba. Anong tinuro sa natin? Sambahin natin ang Diyos, awitin natin. Kaya merong iba, tumutugtog na yung worship team, nakakita ng worship leader, hindi sumusunod yung mga tao, naganap, tigil! Tapos papagalitan yung mga tao. Matatawa ka na lang ho, talaga eh. At ito yung ating mga na-accumulate at natutunan mula sa mga relihiyosong pamamaraan. First things first, live a life pleasing to the King. First things first, live a life holy before the King. Because the King is holy, His citizens should be holy like Him. Malinaw. How to do this? Offer our lives as a living sacrifice before God. Kaya nga yung salitang surrender must be done every day.
You surrender to the lordship and kingship of God every day. Bakit? Because you want to please the King. Because you are living for His glory, living for His honor, and living for His pleasure. And the moment na ganito na tayo, offer ourselves a living sacrifice, living a life, a holy life, living a life pleasing and acceptable before Him. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then our mind will be renewed, our spirit will be renewed, and we will no longer conform to the pattern of this world. This is the key. Kung paano maiwasan ang sanlibutan, paano hindi maapektuhan sa pangyayari sa sanlibutan. We are in this world, but we are not of this world. We are in the world, but we are not of this world. Yan ang ibig sabihin yan. Although nandito tayo sa lupa, pero ano man nangyayari sa lupa, hindi tayo apektado. Why? Because we are being shielded and under the government of the highest government of all kinds of governments on earth. And that is the government of God. And that is the kingdom of God, ruled by the King, our Father God Himself. Nakita niyo, ho? Ano sabi rito? Then you will be able to test and approve what God's will is. Dahil sa ating pamumuhay ng kalugod-lugod, banal at katanggap-tanggap na buhay sa harapan ng Diyos, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Anong klaseng kalooban ng Diyos? Ma-approve natin kung anong kalooban ng Diyos. Hindi na sa atin magulo. Ano ba ito? Will ba ni Lord o hindi? Maraming mga Kristiyano hanggang ngayon, hindi ko alam kung itong aking pupuntahan, will ba ni Lord o hindi? Pero dito, pag ang buhay mo is fully surrendered to God, ang buhay mo ay mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos, kung ano ang hari, ganun ka rin, banal ang hari, banal ka rin, katanggap-tanggap at kalugod-lugod ang buhay mo sa Diyos, madali mong ma-approve. Kaya bawat lakad mo, di ba napakaganda? Itong tinatawag na victorious life every day. Because you will never commit mistakes. You will never, God will never allow you to be deceived by the devil. Malalaman mo what is approved. You will test and approve. Masusubukan mo at maaprobahan mo kung anong kalooban ng Diyos, His good, pleasing, and perfect will. Palagi nating narinig sinasabi ng mga mangaral, the safest place on earth is to live in the center of God's will. Magandang statement, pero ang tanong, how can I find and how will I know that it is the will of God? How? Surrender your life completely to Him. Live for His pleasure, live for His cause, and live for His glory and honor. Live a holy life, and live a life acceptable and pleasing to Him. Then you will know, you will test and approve what is God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Hindi na sa'yo mahirap paano malaman. Bakit? Grabe ang connection mo, divine connection mo sa Diyos, establisado. Kaya bawat, di ba, sabi ng Panginoon sa 1 John, di ba? Test every spirit. Why? Because the devil will do all kinds of deception in the last days. But for a person na alam niya na under siya sa rulership ng kanyang hari, the King of Kings and the Lord of Lords, hindi siya pwedeng madaya ng kaway. He is able to test and he will be able to approve what God's will is. Malalaman natin, ito'y napakagandang pahayagan. Because discernment, the gift of discernment simply means you will know what comes from God and what comes from the devil. Yan ang spirit of discernment. At ang spirit of discernment, lalalim ng lalalim the moment na maintindihan natin. And we allow ourselves to be under the dominion of the King and live a holy life and pleasing and acceptable life before the King. What comes next? Deception has no place in us. Now naman, ho? Then we will know what is good, His pleasing and perfect will. Now, pag nangyari na doon natin sa good, pleasing and perfect will of God, what will happen? Then we are living in the safest place. Even in the midst of chaos, even in the midst of a world that is full of challenges, napakagulo.
pero mayroon kang kapayapaan. Bakit? Kasi you are living not just in the will of God, but in the center of God's will. After knowing that we have a new king, we should offer our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to the king. Pangalawa, we should surrender and live in peace with the king. Dapat ang mga citizens, kung gusto mo ng blessing, favor, at gusto mo na palagi kang covered ng king, you have to live in peace or at peace with him. Malinaw? Linawin ko Luke 14:33 to 31 to 33, New International Version. Or suppose a king is about to go to war against another king, won't he first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? If he is not able, he will send a delegation while the other is still a long way off and will ask for terms of peace. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Watch me now. Sa isang kaharian, mayroon ding mga rebelde. Ang mga mamamayan na nagrebelde sa hari, they are not entitled to receive the king's favor. Intindihan nyo Sa isang kaharian na mayroong mga rebelde at ayaw magpasakop sa hari, hindi sila pwedeng tumanggap ng pabor ng hari, hindi sila pwedeng tumanggap ng ayuda ng hari, hindi sila pwedeng tumanggap ng mga magagandang programa ng hari. Ang ibig sabihin, these people who go against the king are displaced from their good position as citizens of the kingdom. Therefore, because they are going against the king, they're not at peace with the king, they're declaring war against the king, then they are not considered as citizens of the kingdom. Malinaw. Intindihin niyo, papasok tayo sa spiritual malalim. Because of lack of knowledge, because of ignorance, because of religious practices, religious mindset, what happened? Instead of obeying, submitting our lives as citizens of the kingdom, these religious practices and mindset or understanding makes people or believers in the kingdom displaced from their right position. Why? Religious practices and mindset declares war against the king. How? By committing sin. Watch me now. If you intentionally choose to commit sin against God, the King of Kings and the Lord of Lords, then you are declaring war against Him. Pwede mong i-claim you are citizen of heaven. Philippians 3:20 lang yan, alam ko yan Pwede mong i-claim. Pero it is not you who will determine if you are a certified citizen of heaven. It is the King who will going to determine and acknowledge you as a certified citizen or kingdom citizen. Malinaw? But if you are doing sin, dahan-dahanin ko ang dahilan kung bakit ang bugtong na anak ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ang Haring Jesus, ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan mo't kasalanan ko. Hindi siya dapat mamatay, pero kanyang pinili na bayaran ang kasalanan mo't kasalanan ko para maalis ito sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo ay napawalang sala at ang lahat ng sala natin ay hindi basta-basta tinapon lamang kung saan-saan. Ito'y inilagay sa kanyang katawan at ito'y kanyang hinusgahan at kanyang sinintensyahan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya lahat ng kasalanan ko napatawad na. But because of these religious practices, religious mindset, without our knowledge, kaya my people perish because lack of knowledge, because of ignorance. We do not know this. Ano nangyayari? Maraming mananampalataya keep on coming back to sin and believing in their minds and in their hearts that they are still citizens of heaven.
Ang hindi sumusunod sa utos ng hari at hindi nabubuhay sa pleasure, glory, and honor ng hari, they are not considered as citizens of the kingdom, but they are enemies of the kingdom because they are declaring rebellion against the king. Sana malinaw. That is why maraming mananampalataya na bubuhay sa pagkakasala. Wala kang makikitang kapayapaan, wala kang makitang pagpapala, bagkus pagpapalo, meron. Wala kang makitang kagalakan, bagkus kalungkutan. Bakit? Because in their mind, they are citizens of the kingdom, but in reality, they are the rebellious group or they are rebelling against the kingdom. Sana malinaw ho. I hope that God, Holy Spirit, enlightened each one of us sa revelation na ito. So kung alam mo na siya ang bago mong hari, you will offer your life to Him as a living sacrifice. I will live for you. I will worship you. And I will live a holy life before you so that my life will become acceptable and pleasing before you. Kung mayroon mang pinagsisikapan ng bawat mananampalataya, hindi makuha yung mga bagay sa libutan na mabubulok din at mawawala. Pagkus ang pinagsisikapan ng isang mananampalataya, mabuhay ng kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos. We are an audience of one. Pastor Rajan na pakasulat nga ito. We are an audience of one. Isa lang ang ating pinapahanga. Isa lang ang ating pinapasaya o pinapaligaya sa buhay natin. Hindi ang ating asawa, hindi ang ating pamilya, kundi ang nag-iisang Diyos na nagbayad ng lahat ng ating kasalanan, na siya nating pinaghahari at kinikilala sa buhay natin ngayon. Siya lang ang ating dahilan, siya lang ang ating pinabigyan ng kaligayahan, siya lang ang dahilan at bibigyan natin ng pleasure, siya lang ang dahilan kung bakit natin siya binibigyan ng kaligayahan at kaluwalhatian. Only God and God alone. Naturo ba? Hindi. Kaya na nangyayari. Christians are doing their ministry for the pleasure of others. They're doing their ministry to become famous. Diba yung iba? Ang galing talaga ng kapatid magturo. Galing talaga ng kapatid mag-preach. Ang galing talaga ni pastor. Yung kapatid niya, ang galing kumanta. Ano nangyayari? So we do concerts, ano pa, dami natin ginagawa eh. Masama ba yung pastor? Hindi. Pero ang problema, pag na-miss mo yung katotohanan, okay, hindi mo nakuha yung right understanding, ano nangyayari? Hindi ka na-establish. At pag hindi ka na-establish, hindi ka naman storm-proof at hindi ka rin naman exempted na makaranas ng pagsubok, ano mangyayari? Yung foundation mo, napakababaw, una kang bubulagta. At pag bumulagta ka, ito mahirap. Magsisimula ka na naman. Kaya yung iba, mag-backslide na lang kasi ayaw na magsimula. Nagets nyo? Because you have a new king. Your aim and your goal. Simula sa araw na ito na nabubuhay ka, I will surrender to you, Lord, every day. So that every day, I will become victorious. I will live a holy life for you, Lord, every day. Pag sinasabing holy life, blameless, spotless, for the glory of God. And I will make sure, it is my goal every day, to live a pleasing and acceptable life before you. Pag ganito tayo, sasabihin naman ng Panginoon, then I will reveal to you my will. You will test and approve my will, my good, pleasing, and perfect will. Because gusto ng Diyos lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo mabubuhay sa sentro ng kanyang kalooban. Paano ito mangyari? Wasakin, sunugin, sirain, durugin, pulbusin ang lahat ng mga religious na kaisipan, religious na pamamaraan, religious na pagiging mananampalataya, religious mindset, religious practices, religious Christianity should be vanished, should be destroyed. And let the Spirit
The law of Spirit, the law of God, the law of God's Word, the Word and the Spirit must build our spirit strong so that we will not walk according to religious practices, but we will walk according to the ways of God. Malinaw, mga kapatid. Ito yun. Ano gagawin mo? Pangalawa, surrender and live in peace with the King. Every day and every moment of our lives, because we acknowledge that we have a new King. Ano gagawin natin? We will make sure na tayo ay mayroon tayong mapayapang relasyon sa hari. Because if the King will never find any fault in you, then He had no other choice but to bless you. Pero kung mayroon kang violation, mayroon kang ginawa na hindi kalugod-lugod sa hari, then the King will deal with you. Malinaw? Kaya ang ating target, Lord, dapat mapayapa kami sa iyo. Ibig sabihin, wala kaming ginagawa na hindi mo gusto. Nakita niyo ho, ito ang tunay na Kristyanismo. Ito yung tunay na pagiging believer ni Kristo. Ang layo sa mga pinaggagawa ng marami sa ngayon. Nakita niyo ho, having a new King, we should surrender and live in peace with the King. Yung bang wala kang atraso sa Diyos. Paano ka magkaroon ng atraso? Simple lang, hindi mo lang siya unahin. Simple lang, sa mga nagmamaneho, naka-red light, wala namang tao, looking to the left, looking to the right, walang tao. Pag dumiretso ka, then you are violating the law of the King, and then you expect the King to be at peace with you. You better wake up. Nakita niyo na? Ano ibig sabihin? To be at peace with the King, you do what is right, and you keep your integrity in spite of no one is looking at you. You preserve your integrity, you preserve your righteousness, because you want to be at peace with the King. Mayroong sasabihin ng isipan mo, mayroong nanlaman ng puso mo, palapit ang lumabas sa bibig mo, anong gagawin mo? Pipigilan mo. Bakit? Because you want to live at peace with the King. And if this is your goal, to live in peace with the King, what happened? Lalalim conviction mo. Lalalim ang pananampalataya mo, lalalim maturity mo, magmamature ka. Bakit? Because nag-ooperate na yung one of the fruit of the Spirit is self-control. This is a very challenging message today. Self-control is a very challenging fruit or the challenging character na dapat mapossess ng bawat mananampalataya. Lumalalim ang ugat ng self-control mo if it is your goal, you understand today that my goal is to be at peace with the King. Ayoko makipag-away sa Diyos. Kaya nga sabi dito sa ating verse, kung alam mo na meron ka lang isang hari, 10,000 lang ang tauhan niya, kakalabanin niya 20,000, magkapadala siya ng advance party. Huwag na lang ho tayo maglaban, susurrender na lang ho kami kasi mamatay kami. Ganon din dapat sa Diyos. Pag hindi mo ito naintindihan, ano gagawin mo? Hindi mo man intentional na ginagawa dahil kulang ka sa kalaman, my people perish because lack of knowledge, Hosea 4:6. Kaya marami napapahamak naman na ng palataya, hindi ng Diyos pinagpala. Alam niyo, yung hindi pagpapalain ng Diyos ang isang tao, isang mananampalataya, kapahamakan na ho yun eh. Kaya napapahamak, bakit? Hindi alam ang katotohanan eh. Kahit hindi mo intentional na ginagawa, to fight the King, to be in war with the King, anong ginagawa mo? At war with the King, anong ginagawa mo? Because of lack of knowledge, ignorance, being negligent to the word, ano nangyayari? You are declaring war. Sino sa inyo kaya nakakakita na yung kaaway mo, binibless mo pa? Anong kailangan mong gawin? Ngayong alam mo na mali yung ginagawa mo, ngayong alam mo na hindi ka nagbibigay ng karangalan sa hari, ngayong alam mo na nagva-violate ka sa hari, magpadala ka ng advance party. Itong araw na to, narinig mo ito. Lord, nalaman ko ngayon. Mali pala ako. Lord, nalaman ko. Gera pa lang dinideclare ko sa inyo. Tapos umaasa ko, i-bless mo ako, kaya pala walang blessing. Watch me now. If you are praying for a long, long time, and until now, wala pa rin sagot. Until now, hindi mo pa rin maisaayos yung buhay mo. Parang something is lacking.
Balikan niyo to. Baka you are not at peace with the King. Send an advance party. Lord, thank you for the message today. Nalaman ko. Gera pa lang dinideclare ko. Tapos umaasa ako ng blessing, kaya walang dumarating. Ngayon pa lang, Lord, humihingi na ako ng tawad, magbabago na ako ng kaisipan. At mabubuhay ako, tanging layunin ko sa pamumuhay ko ay maging mapayapa at magkaroon ng kapayapaan sa iyo. At gagawa ko ng sa mga bagay, lahat ng gagawin ko, tsatsakin ko, na hindi susugat sa puso mo at hindi lalaban sa gusto mo. At kung mahihirapan ako sa paggawa nito, so be it. Ako na lang ang mahirapan, basta masigurado ko lang na ako at ang hari ay mayroong kapayapaan. Walang ganito na nagturo sa atin before. Kaya lingkod tayo ng lingkod sa Diyos, gera naman tayo ng gera sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga hindi alam na mga pinaggagawa, mga pamamaraan natin na punong-puno ng karelihiyon, punong-puno of religiosity. Ano nangyayari? In our mind, we believe we are serving Him. But in the eyes of God, we are declaring war against Him. But the Lord did not allow us to perish. Why? Because hindi pa natin intindihan before. But now, the revelation has been released to us. So what will happen? It's now time to change. God will never change because He is faithful and good. We will be the one to change today. We should live, number 3, for His glory and pleasure. We should live for the glory and pleasure of the King. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life now I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. This time, nung una, naintindihan natin, mayroon tayong bagong hari, we will offer ourselves a living sacrifice. Holy, we live a holy life, we will live a pleasing and acceptable life, and we will begin to test and approve what God's will is, His good, perfect, and pleasing will. Then we will live in the center of His will. Pangalawa, be at peace with the King. Never do anything that will arouse the wrath of the King, because you will never win against God. Number 3, the reason of our existence is to give glory to God. To give Him glory and pleasure as our King. It is no longer I, but King Jesus. Tatawagin na natin siyang King Jesus, ha? Kasi yan naman talagang title niya, eh. I've been crucified with Christ, and I no longer live, but King Jesus Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. The reason of our existence, we are living by faith. Okay? No longer I, but King Jesus will be seen in me. And ang sabi, and King Jesus lives in me. Kaya nga, Christ-likeness tayo. At anong gano'n niya? The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. I live by faith for King Jesus who loved me and gave Himself for me. Nakita niyo ho? Nagiging makabuluhan na ngayon yung ating pagiging mananampalataya. And this time, yung pagiging makabuluhan niya, accurate na. Tamang-tama na. Akmang-akma na sa salita ng Diyos. Then no wonder kung bakit hindi natin matanggap ang mga pagpapala na matagal na nakabinbin. Don't you know? Habang ako po nangangaral sa inyo ngayon, I just see this word pending. Maraming pending blessings, pending breakthroughs, maraming pending acceleration, pending lahat. Because of this revelation na hindi natin nalaman before. We have a new King. Offer our lives to Him, live a holy life. Live a life pleasing and acceptable to Him. What else? We will know what God's will is, good, pleasing, and perfect will. We will live in the center of His will, be at peace with God, and live for His glory and pleasure. Itutuloy natin to next Sunday. Di natin mamadaliin. Dahan-dahan.
Kasi ho, ang matagal ng establisyadong katotohanan, pag natakpan ng relihiyosong pamamaraan, nagmumukha yung relihiyoso na katotohanan eh. At yung tunay na katotohanan, nagmumukhang hindi kaaya-aya. But praise the Lord, because the truth will always prevails. Pagsalita ng Diyos, walang pwedeng pumigil. Siguraduhin lang natin sa araw na ito, sa unang pag-aaral natin, na hindi ho madalas na ituro sa atin. Akala natin maglingkod agad sa Diyos, mag-church. Wala hong kapangyarihan ng church at wala rin kapangyarihan ng paglilingkod. Kung sa paglilingkod din lang, maraming anghel ang Diyos at perpekto pang maglingkod kasi paglilingkod natin. Ano lang ang gusto ng Diyos? Acknowledge Him as your new King. Offer your life to Him as a living sacrifice. Live a holy life before Him, pleasing and acceptable. Ito ang this is your true and proper worship. It is not religious practices, but it is simply living a holy life, pleasing and acceptable before God, and offering our lives to Him so that we will be able to live in the center of God's will. Be at peace with the King. Never challenge the King by doing things that is not pleasing before Him. And live for the King, giving Him pleasure in everything we do. This life will only give pleasure, honor, and praise to the King. No to self, no to myself, because I no longer live, but King Jesus lives in me. And the life I now live in the flesh, in the body, will only give pleasure, will only give honor, will only give praises to our King alone. At pag ang hari nagalak, pag ang hari ay nalugod, marirelease at papakawalan niya ang mga pagpapalang higit sa ating inasahan, and pending blessings, pending breakthroughs, and pending good, perfect plans of God will be released and executed, and you will taste and see on earth that the Lord is good and that the Lord is faithful. God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon, ang inyong mga mesa ay hindi maubusan ng pagkain. In the midst of this pandemic, in the midst of these challenging moments, the glory and the blessings of God will overflow, and the works of your hands will be blessed. I decree promotion. Wherever you are, whatever you do, you will be promoted by God, and you will be blessed by God to become blessings, a channel of blessings to others. This is my declaration and decree in Jesus' powerful name. Amen and amen. Shalom!